Alam niyo yung Diyos-Diyusan, sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyusan eh. 115:4-8 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo. Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakarinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? Meron kang bibig, hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Na may paa, kung ano-ano yung sinabi na yon, ano? Yun ang maituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Basahin natin ang 2:18 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Mo pipi yan eh. Meron ka ba narinig nagsalita na yung mga Diyos-Diyusan na yan? Pipi yan, may bibig, di nagsasalita. May mata, di nakakakita. May kamay, di nakakatangan. May paa, hindi nakakalakad. Kaya para yan mahanginan man lang at huwag inaamag. Anong gagawin mo? Papasanin mo. Tapos kukumbida ka ng musiko. No, magbabayad ka ng mga artista. Minsan sa isang taon, papasanin yan, ilalabas. Kasi kailangang pasanin sapagkat hindi makalakad, sabi ni Jeremias. Kita nyo, 15. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Maliwanag yan, mga kababayang Katoliko. Diyos-Diyusan talaga yung inyong pasan-pasan na yan. Ang katunayang hindi tunay na Diyos yan, pag nadisgrasya, hindi nga maisalba yung sarili niya. Pakipanoorin nyo ito. Nakita nyo? Yung mga nasa internet, nakita nyo ba yan? Nasa internet yan eh. Bilo mo, pasan-pasan, pinagpasan nyo pa naman, matanda na. Siyempre, kumakabyos na yung kamay ni Lolo, baksak yung kanilang Diyos-Diyusan, tanggal ang ulo. Ito naman, nanakit pa ng ulo ng may ulo. Yan nyo na Yung kawawang pari tinamaan sa ulo ng ulo niya. Ayun, nasaktan pa yung pare. Ayun, tinan ninyo. Yan ang Diyos-Diyusan. Yan ba ngayon ang Diyos na sasabihin nyo? Na igagalang nyo, pamanalangin kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, papatungkol nyo sa Diyos. Sinabi na nga ng salita ng Diyos walang pagka-Diyos doon. Hindi natin marapat isiping ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato, na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Walang pagka-Diyos diyan. Walang espiritu ng kahit anong kabutihan diyan. Tagapagturo pa yan ng kasinungalingan para imbis na ang paglingkuran mo at sambahin, yung lumalang ang pinaglilingkuran mo, nilalang. No? Ang dapat nating maintindihan.
Kaya maliwanag na maliwanag, kapatid na Ami, hindi ka nagkakasala pag hindi ka sisimba sa Katoliko. Kasi ang tiyak na tiyak, pag nananatili ka sa Katoliko, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan. Dapat daw pagkagising, sabi ng katisismo, lumuhod ka na sa isang larawan. Pagkagising mo pa lang, kasalanan na agad ang ituturo sa iyo, pagluhod sa binagbabawal ng Diyos na luhuran. Sana naunawaan mo, kapatid na Ami. Maraming salamat po, Brother Eli. Huwag ka lang magagalit, ha. Gusto ko lang kasi diretso. Kasi maraming nanonood sa internet, eh.